check, sound check. Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Kumusta ka bayan? Mga dapat abangan ngayon sa Kumusta na ang pag-ibig mo. May card ka na ba ng pag-ibig? Loyalty Card Plus, ating aalamin. Sa balitang OFW, Singapore at Saudi Arabia nangangailangan ng Pinoy health and skilled workers. At single OFW mom nakapagsimula ng bagong buhay sa piling ng expat na asawa sa Dubai. At ngayong linggo na to ay patuloy pa rin ang nangyayaring Paris Olympics. Mga dapat nating malaman patungkol sa mahalagang pagtitipon na to, ating titignan at alamin sa Alam Mo Ba To? Ito at marami pang iba ngayong episode live na live sa Kakampi Online dito sa Kumusta Na ang Pag-ibig Mo. Alright, once again, magandang hapon dito sa Pilipinas. Ganap po na 3:00 ng hapon at ngayon din sa iba't ibang panig ng mundo. Kayo man po ay umaga, tanghali, gabi, madaling araw at anumang time zone at area kayo napapabilang, tsak na may mga ngamusta sa inyo. Once again, ito po ang inyong lingkod Pag-ibig, Erwin David. At live na live tayo na maghahatid ng talakayan patungkol sa benepisyo at programa ng pag-ibig as well as yung ating balitang OFW at mga dagdag kaalaman sa Alam Mo Ba To? Live na live tayo ngayon sa ating Kakampi Online, whether you are tuning using the YouTube official channel of Kakampi, ganun din po ang ating official FB page. I welcome po sa ating programang ito. Kung first time kang nanood at naka-tune in ngayon, huwag kang magatubiling mag-comment, no? At i-like and share ang ating nangyayari pong live na live broadcast ng ating programa tuwing Huwebes ng hapon. At tingnan nyo rin, no? Check nyo rin yung aming mga previous episodes kasi since last year, alam nyo po, mag-iisang taon na tayo, ha? Kung di ako nagkakamali, around September, October, nagsimula tong aming programa. So, magsa-celebrate na tayo ng 1 year. Yan, okay? Dito sa Kakampi Online. So, ganun pa man, tayo po ay hindi na magpapakatagal pa. Last time, na-miss natin ang bawat isa, nagkaroon tayo ng bagyo dito sa Pilipinas, no? Yung bagyong Karina. Sa matutal ay hindi nga siya masyado naglandfall, pero yun naman yung hinugot niya na hanging habagat na nagpalala ng ulan, kaya ang daming binaha po dito at hindi na ho kami nakaligtas dyan, no? Ang buong NCR ho. So hopefully yung mga kamag-anak nyo, yung mga nanonood sa atin dito, kayo po mismo ay hangad na namin na kayo ay nasa mabuting kalagayan po sa kasulukuyan. And of course, kung nakapanood ka ngayon, for sure, maayos na maayos siguro ang inyong kalagayan ko. And with that, tayo po ay magbabalik na sa ating last week episode or yung last topic natin nung tayo po ay huling nagkaroon ng episode dito. Ang ating last week topic is about the virtual pag-ibig. Alam niyo po, katulad nito mga panahon na bumagyo, umulan, no? Hindi natin kayang bumiyahe at magantay pa na matagal sapagkat may iba tayong kailangan intindihan, no? Malaking tulong na pwede na nating masagawa yung mga ganitong transaksyon, proseso at anumang mga pangangailangan natin patungkol sa programa at serbisyo ng pag-ibig sa ating mga sariling mobile devices or kaya sa mga PCs at laptop po ninyo. As long as meron kayong internet connectivity, makakakonek kayo and you can feel and always feel the pag-ibig online through virtual pag-ibig. At ano po ba itong virtual pag-ibig? Ito po. Ito yung ating online facility. Whether nag-download ka ng virtual pag-ibig app at gumawa ka ng virtual pag-ibig account or di kaya ay bumisita sa aming official website na www.pagibigfund.gov.ph. So dito po sa aming official website, makikita nyo doon yung salitang e-services at nasa ibaba nun yung mga listahan na maaari nyong gawin online at bubungad sa inyo doon yung salitang virtual pag-ibig for members. Pag kinlik nyo ho yun, ito yung mga lilitaw po doon. Nandiyan dyan yung be a member kung magpaparegister ka pa lang or gagawa ka pa lang ng account mo sa pag-ibig. Yan yung first step kasi for you na makapag-access na sa iba't ibang services at iba't ibang mga programa ng pag-ibig ay magre-register po muna tayo. So, dyan yan sa be a member at maging yung paggawa ng MP2 account.
At ganun din naman, kung mag-verify ka rin ng MID number mo, dyan din sa Be a Member natin makikita. Kung mag-apply tayo ng loan, ito po, yung housing loan ng Pag-ibig, yung pre-evaluation and pre-screening ng requirements po, available na po yan online. Na alam po sa pre-evaluation kasi, pwede na makita dyan kung may mga kulang ka bang requirements o may dapat ka bang i-submit or i-update na documents, magagawa na yun online para pag nagpunta na kayo dun sa desired branch nyo, na-applyan itong housing loan, kumpleto na at wala namang ano pang kulang pa sa inyong mga requirements po. As well as kung tayo po ay mag-short-term loan. Yung short-term loan po natin, ito ho, napapanahon ho yan. Ito ho, balitaan natin, in-announce naman po na ang buong National Capital Region, balik lang po natin doon. Sa National Capital Region na declare tayo under state of calamity. Kaya kung within NCR ang inyong tirahan, given na may mapapakita kayong one digitized government issued valid ID na may address, ay pwede kayong mag-apply ng calamity loan. Kung may loyalty card plus na po tayo, hindi na kayo kailangan pumila pa sa branch, no? Ako po, magbabanggit na po ako sa inyo, marami po talagang tao ngayon sa branch. Gawa na ito po yung ini-inquire, yung calamity loan. Yan po, nagagawa na yan online. Pinadadali na natin yan. Kung may loyalty card plus kayo or land bank cash card na valid, ang ginagawa lang po dyan, fifilotan nyo lang yung form niyo. Kung employed po kayo dito sa Pilipinas po, yung portion ng net pay certification at saka yung sarapan po, yung collection agreement, marapat na mapirma niya na authorized signatory ng company nyo yung harap at likod. Well, if you're an OFW, whether land-based or sea-based, filotan nyo lang yung harapang bahagi ng ating multi-purpose loan application form or calamity loan application form, and yung i-upload na nyo na photo instead na back part ng mismong form, yung declaration of income. Mahalaga ma-filloutan nyo na maigi yung pares, pipicturean nyo na malinaw ho yun. Sa front page yung ating pinilutan mismong form, and yung back page yung ating declaration of income. Then, ay i-upload nyo yung photo ng inyong valid ID. Halimbawa, passport. Kung passport ang inyong in-upload, dapat pag nag-selfie kayo, ang hawak nyo rin ay passport at of course yung loyalty card. Yung loyalty card plus natin ay pipicturean din natin ang harap at likod. At dyan na siya i-deposit. So, ganun lang siya kasimple, no? Ganun din pag maghuhulog na tayo, yung monthly amortization natin sa housing loan, yung monthly amortization sa short-term loan, nagagawa na po yan online. Hindi na kailangan lumabas pa ng bahay at antayin pa magbukas pa yung Pag-ibig. 24/7, available yan. Kung may GCash kayo, or Maya app, pag short-term loan naman ang babayaran mo, gagamitin mo lang naman dyan yung mismong Pag-ibig MID number po ninyo. Ang mahalaga, alam mo yung magkano yung monthly amortization mo, at fixed naman po ang kanyang due date, which is every 15th of the month. Okay, so mabayaran nyo dapat yan ng on or before every 15th of the month. Kapag naman po yung housing loan natin, nakabata yan kung kailan po na-release yung loan po ninyo, yung housing loan. At ito ay mayroong sariling number, no? Yung tinatawag nating housing loan number po, na starts with number 3. So, yan po. Pag MP2, syempre po, una po, dapat updated muna kayo ng regular savings. At pag uhulugan yung MP2, meron din siyang unique number, na 12-digit number, pero it starts with number 5 po. Okay? So, yan yon. Ngayon pang magkiklaim na, let's say nag-mature na yung hulog nyo sa Pag-ibig regular savings, saka 20 years ka na. O di kayo, edad 65 years old na po kayo. Or meron din kasi tayo mas earlier sa 20 years, yung 15 years. Ibig sabihin ng 15 years, nakaipon ka na ng 180 months. Na tuloy-tuloy at walang gap kahit isang buwan. So, doon ka magko-qualify doon sa 15 years. So, 1 year to apply lang po yun. Pero kung lumagpas na po kayo doon, or meron kang kahit isang buwan na tinatawag natin na gap, doon po tayo mag-withdraw sa 240 months. Yan ay kung may 20 years or 240 months na kayo. Pag age of 65 years old, yan yung mandatory retirement, pwede nyo na rin i-claim online. Ganun din, pag nag-mature ng MP2, naka 5 years na po, alam nyo, nakakatuwa dyan, ang gagawin nyo lang, ipapasok nyo yung MID number ninyo, last name, date of birth, and then be-verify niya po kung matured na nga yung MP2 mo. Pag nakalagay na you can now proceed, i-upload nyo lang yung na-filloutan yung APB. Yung APB, yun po yung Application for Provident Benefit Claim Form, na downloadable din yan sa aming official website. And then yung photo ng yung one valid ID and selfie, nahawak yung valid ID ninyo. And may option ka doon, kung gusto mong ipadeposito yan doon sa existing at active na Loyalty Card Plus ninyo, or sa inyong branch na malapit sa inyo.
Okay? And of course, if you have some questions or inquiries, ayan po, no, you can chat with the Lingkod Pag-ibig. So, itong mga services na binabanggit natin dito na pwede nyo magawa sa aming official website yan, sa www.pagibigfund.com.ph. So, dun sa e-services, makikita nyo din yung virtual pag-ibig for members. I-click lang po natin yon. At the same time, ay lalabas na po yan na hindi nyo na kailangan mag-login pa sa virtual pag-ibig account. Pero ito na nga, pag kayo ay nag-create ng account, nag-download at install kayo ng virtual pag-ibig app at nag-create ng virtual pag-ibig account, ito na nga yung kasunod. Ma-avail nyo itong mga premium services. So, next na po tayo. So, ano po yan? Kung ikaw ay AUB holder ng Loyalty Card Plus, pwede nyo i-link dun yung inyong card. Sa ngayon, AUB pa lang yung available nyo. Okay, magtampo, no? Kung ibang card man yung nakuha mo, kung Union Bank, kasi magagamit nyo naman po talaga yan. Kapag mag-review ka ng loan records, halimbawa may existing and active loan kayo, mapa-housing man ito o short-term loan, yan po pwede nyo ma-view online yung inyong ledge o yung hulog nyo tsaka yung remaining balance nyo. Breakdown ng mga payments na ginawa po ninyo. At mabibigyan nyo yung savings records. When we say view your savings records, you can verify or view the breakdown ng hulog ninyo kahit nung 19 kopong-kopong pa yan, no? Nakapost yan. Kung kayo yung tipong mausisa, gusto nyo makita magkano yung binayaran ninyo, kung nahulugan ba talaga kayo, yan po yun. So, paano ba mag-create ng virtual pag-ibig account? Ito yung kasunod nating makikita. Pinakamabilis at pinakamadaling paraan yung nasa gitna, yung with your Pag-ibig Loyalty Card Plus. Kung ano po yung nilagay yung cellphone number dyan, yun din po yung makare-receive ng one-time PIN para tuluyang ma-activate at makagawa ka nga ng virtual Pag-ibig account. But definitely, kung sakaling wala pa kayong Loyalty Card Plus, ay wala naman pong problema. Makakapag-create pa rin kayo ng virtual Pag-ibig account by choosing this third option na online activation for OFWs. Of course, kayo, kung OFW kayo, kasi tatanungin kung saan bansa kayo eh. So, pakita po natin sa next slide. Ito lang naman yung simple instruction. Just visit our official website. Piliin nyo lang yung create account button doon sa virtual Pag-ibig for members. And then pag click na po natin yan, i-select mo lang yung account creation or click nyo lang po yung account creation for OFW. So, tatanungin kayo ng tamang MID number ninyo, complete name ninyo, ng nanay nyo ng pagkadalaga, at kung may asawa ka, Mr. o Mrs., ilagay nyo lang po doon. Pag sinabi natin complete name, hindi lang po ito middle initial, dapat complete middle name po. Tapos, magpipicture ka ng malinaw ng inyong valid ID. So, kung muli, no, kung passport ang in-upload ninyo, dapat passport din yung hawak nyo pag nag-selfie kayo. Siyempre, pag nag-picture kayo, katulad ng passport ko, yung signature niya nasa kabilang page. So, dapat pag nag-upload kayo, make sure may pirma na yung passport ninyo at kita parehas ha, yung may pangalan ninyo at saka picture and then yung signature po natin. Hawak-hawak mo yung passport, pag nag-selfie ka, dapat may suot na damit pang itaas at kita yung mukha natin at wag nang magwawaki ng mukha po, okay? Kasi government transaction po ito. So, dapat maayos naman po, di ba? Eh, ang biro nga natin dyan, no? Alam nyo naman, di ba, naging issue yung unggoy nakalusot sa SIM registration. Eh, wag na po natin gayahin yun, di po ba? Maliban na lang kung ganun mukha talaga pinagkaloob ng Panginoon sa inyo at consistent naman sa passport, wala naman tayo magagawa po doon. But anyway, kung walang problema yung letrato, walang problema yung ating information, walang any discrepancies, asahan ninyo within 3 working days ay approve and activated ng inyong virtual Pag-ibig account. Tiyakin na tama at updated at active yung email address na ilalagay nyo dyan kasi hindi na napapalitan yung email at nagagamitin nyo po dyan. At dapat po ay huwag nyo rin kalilimutan yung inyong username and password. Okay? So, maigpit yung security ng ating virtual Pag-ibig app. So, kung wala pa pong virtual Pag-ibig app, eh ba, syempre, huwag na kayo magatubili. Download at install na whether iOS or Android device ang inyong gamit-gamit, ay applicable po yan sa inyong respective mobile devices. At syempre, nag-download at install ka na rin, hindi naman pwedeng hanggang dyan na lang yan. Mag-create ka ng virtual Pag-ibig account para ma-enjoy mo nang i-navigate, no? Tignan mo yung mga kailangan malaman mo pati sa Pag-ibig. Pati nga yung mga latest news and updates, nakikita rin po dyan. So, that's it for our virtual Pag-ibig. Next nating tatalakayin naman yung ating episode ngayon about Loyalty Card Plus. Okay. So, ang nag-iisang card na ini-issue ngayon ng Pag-ibig Fund ay walang iba kundi itong Pag-ibig
Loyalty Card Plus. So with this Loyalty Card Plus, kung sakaling kayo po ay meron ng old version wherein wala pa siyang EMBG, pwede kayo mag-apply nito. Kaya ito Plus, aside from bringing you the discount and rewards, ay nagagamit na rin to ngayon as disbursement card. Kaya nga po pag nag-loan, pag nag-claim tayo, pwedeng dito ma-deposito sa Pag-ibig Loyalty Card Plus po. Madali lang naman pong i-apply po ito. First requirement, kailangan ay active lang kayo naguhulog ng regular savings ng Pag-ibig. Yung regular savings na tinutukoy natin, ito yung monthly na inulugan nyo kung nandito pa kayo nagtatrabaho sa Pilipinas. As OFW, kayo na po yung magsasariling hulog yan. Kayo na po yung magpapatuloy. Okay? So, kailangan may active na hulog tayo. 400 lang naman yung pinaka-regular hulog natin. And then, personal itong ina-apply sa any Pag-ibig branches po. So, ito kasi personal kayo leletratuhan at kukuhanan po ng biometrics. So, ang bayad lang naman nito at ang kailangan mo lang naman dalhin yung original valid ID at yung card fee na sinisingil ng mga bank partners natin, napakaabot kaya naman. That is 125 pesos po. Sulit na sulit naman yung 125 dahil una, isang araw lang nakukuha tong card. And using this Loyalty Card Plus, ay ito na nga po, pakita na po natin yung sinasabi dito, enjoy discount and rewards. Using this card, this is the fastest way for you to create your virtual Pag-ibig account. Yan yung binanggit natin kanina, kung yung ni-register mo cellphone number upon na nag-apply ka ng Loyalty Card Plus, yun din yung makare-receive ng text message para kayo po ay ma-approve sa virtual Pag-ibig account. Ganun din, pag mag-apply ng loan, no? Loyalty Card Plus na po yung magiging disbursement account. At syempre, may mga taglay-taglay itong discount and rewards na pwede nyo mapakinabangan talaga at ma-enjoy. Ito na nga po yun. Pakita na natin. So, update lang po. Over 400 plus partners na meron tayo. Nadagdag na rin po dyan ng Maxis, Kabalin, at marami pa pong iba. Yan, kagaya niya, nandiyan dyan na McDonald's. For every minimum purchase of 200 pesos, may 5% discount. For every 1,000 pesos purchase nyo sa Shakey's, meron po silang free thin crust pizza po. So, yung free thin crust pizza na yun, hindi lang isang slice yun, isang box po talaga yun. Kada magpapagasolina ka at bibili ng gasol sa Petron, yung mga participating branch nila, may points po yun doon sa card mismo po ipapasok. Ganun din yung discount sa tuition fee. Pagdating sa STI, kung magpapalaboratory ka, high precision. Kung magkakapi-kapi kayo, yan, Boss Coffee. Papadala, nandiyan dyan ng DHL, to go, kung mag-travel, at marami pang iba. Ka-partner din namin dyan ng Time Zone, Enchanted Kingdom. Yun nga, nabanggit ko kanina ito, yung Maxis, Kabalin. Hindi natin alam kung sino pa yung mga susunod. Kaya sayang naman, no? Kung kayo po ay lagi naman pupunta doon sa mga establishmento o yung mga merchants yun, sayang naman kung di tayo nakakabil ng mga discount and rewards. Kaya kuha na, apply na ng Pag-ibig Loyalty Card Plus. Napakaabot kaya lang naman. Importante, may latest na ulo sa Pag-ibig. 125 lang, pakita lang ng valid ID. And then, makukuha nyo naman siya na kagad ng isang araw. Ngayon, sa mga kababayan natin nandito sa Pilipinas at balak mag-apply nitong card, walang problema. Dali nila yung mga binanggit nating requirements at magpunta lang kayo any nearest branch ng Pag-ibig. Payo ko na lamang po sa inyo, kung pupunta na rin lang kayo sa mga sangay ng Pag-ibig, dalhin nyo na rin yung original at photocopy ng inyong PSA or NSO na birth certificate. Kung kasal ka na, dalhin mo na rin pati marriage certificate mo. Bakit may ganun? Card lang naman ang applyan ko. Kasi dito sa pagkuha natin ng card, sinasabay natin dyan yung pag-aayos ng inyong information. Baka mamaya kasi, nito mga nakarang panahon, sa tagal ng panahon, mali pala yung pangalan mo. Okay, mali pala yung date of birth mo or place of birth mo, yung mga vital fields natin, katulad ng mother's maiden name, pangalan ng namin pagkadalaga, baka mali pala. O hindi ka pala nakadeclare as married, ganun kasal ka na pala. Ayan ho, pwede na nating magawa dyan sa mga over-the-counter pa nag-apply tayo ng Loyalty Card Plus. At with that, syempre, pag nakakuha na tayo niyan, i-activate nyo lang at makinabangan nyo na sa iba't ibang discount and rewards. At syempre, kung pupunta na rin lang kayo ng mga branches, mag-apply na rin kayo ng short-term loan. Saktong-sakto, kukuha na rin lang kayo ng Loyalty Card Plus, doon na po ide-deposito yung inyong loan proceeds. And, shoutout lang po sa mga kababayan natin nandito po sa Metro Manila or saan lugar man kayo. Sa amin po, sa head office namin sa OFW Center, located po ito sa 3rd floor, sa may Ayala Malls, Manila Bay sa Parañaque. So, nasa 3rd floor kami. Bukas kami from Monday to Saturday. Baka kasi sabihin ng iba, Sir, ang availability ko lang ay every Saturday. Yan po.
bukas na bukas po ang Ayala Malls Manila Bay para tanggapin ang inyong loyalty card application and other inquiries with Pag-ibig as well as application ng loan po. Okay? So, yan po. So, with that, next na po. So, itong ating loyalty card features, meron tayong AUB and Union Bank. So, no maintaining balance ang AUB, prepaid account with 500,000 monthly maximum maximum transfer. Debit card function for POS-enabled merchants using BancNet networks. 50,000 daily ATM withdrawal limit and 10-year card validity. Pagdating naman po dito kay Union Bank, ganun din, personal savings account with no initial deposit and no minimum balance requirement. It earns 0.1% interest at an ADB of 100,000 pesos. And debit card with dual interface function and 50,000 daily ATM withdrawal limit and 8-year card validity. So, alin man makakuha nyo dyan, pag nag-apply kayo sa mga branches ng Loyalty Card Plus, wala naman pong problema. Sulit na sulit pa rin. Okay? And next, I think, ito na po yung ating, kapag magre-request kayo ng kiosk, no, yung company ninyo, yan po yun. Next po. So, for more information about Loyalty Card Plus, yung mga partners namin, like and share nyo rin yung aming FB. Minsan, doon kami nag-a-announce, no? Madalas, doon kami nag-a-announce ng bagong merchant or partner. Ayan, at least para updated kayo, huwag kayo magpauli. Yan po, like and share nyo yung aming FB. Noong mga nakarang episode, tinalakay natin yung mga partners natin sa Loyalty Card Plus. Ang dami niyan, buong Pilipinas po yan. So, ganun lang po, no, kaganda at katiwala po ang bawat isa regarding sa Pag-ibig Fund po. Okay? So, yan yung ating Loyalty Card Plus. At pag syempre nakakuha ka ng Loyalty Card Plus, kailangan din active din yung inyong virtual Pag-ibig. Kaya gawa kayo ng virtual Pag-ibig account. So, that's all for now regarding the Pag-ibig programs and benefits po. Magkakaroon lang tayo ng ilang mahalagang paalala at sa ating pagbabalik ay atin na pong titignan ng good news mula sa balitang OFW at trivia at kaalaman patungkol sa nanggaganap ngayon na Paris Olympics mamaya sa pagbabalik natin dito sa Kumusta na ang Pag-ibig mo? Don't go away. Sa ngalan ng pag-ibig, handa akong gawin ang lahat. Handa akong ibigay ang lahat. Mapadama lang ang tunay na pag-ibig sa iyo. Kaya sa ngalan ng pag-ibig, tutuparin ko ang ating pangarap. Sa susunod na kabanata, isa lang ang ating aasahan. Ang Pag-ibig Housing Loan. Ano man ang ating pangangailangan, may home loan na bagay sa atin. Simple man o grande ang dream home natin, posible dahil sa kanilang lowest rates. Pangmatagalan ng ating samahan dahil hanggang 30 years ang payment terms. Pasok sa kaya nating bayaran. Para sa iyo, para sa akin, para sa pangarap natin. Lahat gagawin, lahat tatahakin. Sa ngalan ng pag-ibig, walang imposibleng pangarap. Nagsimula sa isang pangarap. Ika'y tutulungang ibahin ang buhay na nakasanayan. 24 months ka na sa pag-ibig. Panghulog na ako sa motor. Bago motor. Gagawa ng hakbang para mapaghandaan ang forever. Ka ha? At harapin ang bukas na may maaasahan. Simulan mo na ang forever mo ngayon. Fund your forever with Pag-ibig Fund.
Alright, so nagbabalik ulit tayo sa ating programang Kumusta na ang Pag-ibig Mo. Okay, so hopefully napanood nyo kanina, yung bago tayo bumalik, may commercial tayo, paano natin gagawin, napakadali lang yung ating virtual pag-ibig. Okay, so sa kasalukuyan, atin pong papakita po sa inyo ang ating balita na good news na po para sa mga naghanap ng trabaho abroad. Mula dito sa ating programa, ang Balitang OFW. Yan. Yung mga nangangarap ng ibang bansa po, ngayon pa lamang po, make sure ina-activate nyo yung pag-ibig nyo. Para pag nasa ibang bansa na kayo, tuloy-tuloy lang po yung ating hulog sa pag-ibig. Okay? So sige, pakita na po natin ang ating unang balita. Singapore at Saudi Arabia nangangailangan ng Pinoy health and skilled workers. So nangangailangan ng Singapore at Saudi Arabia ng mga health and skilled workers at mga Pilipino umano ang prioridad. Sa ulat ni JP Soriano sa GMA News sa unang balita, sinabing kailangan ng Singapore ng mga skilled worker gaya ng ICT professionals, precision engineering, medical at healthcare workers kasama ang mga nursing aid. Inihayag ito ng ambassador ng Singapore na si Constance as kasabay ng pagdiriwang ng Philippine-Singapore Friendship Week. Mga Pinoy umano ang prioridad nila pagdating sa pagkuha ng mga nurse. Ngayon ay tinatayang nasa 200,000 na mga Pilipino at naninirahan at nagtatrabaho sa Singapore. Samantala, hinayag din ng Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na kailangan din ng Saudi Arabia ng mga karagdagang mga skilled and healthcare workers. Kagagaling lang ni Kakdak sa KSA, sa Kingdom of Saudi Arabia, at sinabi nito na magkakaroon ng pagrepaso sa bilateral agreement ng dalawang bansa bago ang nakatakdang pag-renew ng kasunduan upang lalo pang matiyak ang kapakanan at proteksyon ng mga OFW doon. Yan, ito ay mula kay FRJ ng GMA Integrated News. At isa pa sa ating balitang OFW, ito naman. Single OFW mom nakapagsimula ng bagong buhay sa piling ng expat na asawa sa Dubai. Diba? Saktong-sakto sa programa natin na Kumusta na ang Pag-ibig Mo. Siya talaga, pag kinamusta natin tong ating bida ngayon sa ating balita, kung kamusta na ang pag-ibig niya, kitang-kita nyo naman sa larawang ito, na masaya at makulay ang kanyang pag-ibig. Okay? Sa murang edad na 16, naging single mom si Abigail Palasige Gosun, na kinalaunan ay naging overseas Filipino worker sa Dubai. Ang kanyang nakaraan, bukas na tinanggap ng kanyang naging mister na isang expat at bumuo sila ng bagong buhay at pamilya. Ayon kay Gosun na 29 anyos or 29 years old na sa kasulukuyan at tubong Arayat, Pampanga, kabalin pala to hindi naging hadlang ang kanyang pagiging maagang ina para hindi magpursige sa buhay. Ito sabi niya, in fact, it gave me the biggest lesson and motivation to become or to be successful in life. As most people judge me for being a teenage mom and labeled me as walang kwentang anak, saad niya na isa na ngayong executive assistant na department head sa Dubai branch ng isang New York-based university sa US. It was my fault but it motivated me to strive, dagdag niya. Nagtapos si Gosun sa kursong psychology sa Far Eastern University, dito yan sa Manila. Mula siya sa broken family at mga bata pa lang sila ng kanyang dalawang kapatid na maghiwalay ang kanilang mga magulang. So bilang panganay, inako niya ang responsibilidad para sa kanyang mga kapatid. Kaya na magtapos ng kolehiyo sa edad na 20, pumunta siya ng Dubai sa tulong na rin ng kanyang mga tita. Ayon kay Gosun, may master's degree sa data analytics sa universidad ng kanyang pinagtatrabahuan, mga OFW din ang kanyang mga magulang pero hindi nakapag-ipon para sa kanilang pamilya. Dahil na rin sa kakapusan ng pera at nakikitira sa kamag-anak, nagpasya na si Gosun na magtrabaho na rin sa ibang bansa matapos siya makagraduate sa kolehiyo. Mister na si Sharapi, ito po yung si Sharapi. Nakilala ni Gosun sa Instagram ang kanya naging mister na si Muhammad Sharafi. Mula siya sa Iran pero lumaki sa Dubai. He's my follower on Instagram. He kept messaging me for 3 months but I didn't respond because I was not interested. Pagbabalik tanaw ni Gosun, ni Ma'am Abigail. Dahil mapursige si Sharafi,
at nalaman ni Gosun na Iranian ang lalaki, pumayag siya maipagkita dahil marami na rin siyang kaibigan noon na Iranian. Ngunit hindi sinipot ni Gosun ang dapat sanang first date nila ni Sharapi dahil sa kanyang mga agam-agam na makipagkita sa isang estranghero. Pero nang isang araw na magkaproblema ang kanyang sasakyan sa kalsada, walang ibang naisip na hingan ng tulong si Gosun kundi si Sharapi na hindi naman siya binigo. He helped me fix my car and the rest is history. Ang natatawang kwento ni Gosun. May pag-aalinlangan man noong una, pinagtapat ni Gosun kay Sharapi ang tungkol sa kanyang anak sa naging karelasyon niya nung kabataan niya. But I went ahead when I finally felt comfortable doing so, whether he accepts me and my daughter or not, at least I have been very honest, saad ni Gosun. December 2020, nang magpakasal ang dalawa, hindi lang si Sharapi ang buong-buo na tumanggap kay Gosun, kundi maging ang pamilya nito. They welcomed and accepted me as their own. I was emotional at first because they didn't judge me for being a single mom. I felt I belonged to them, sabi ni Gosun. Ngayon, family pastry business sila na pinamahalaan ni Sharapi. Di ba? Nakakatuwa. He sacrificed his career to support my business, sabi ni Gosun, tungkol sa kanilang negosyo na wifey on duty. Ngayon, nasa Dubai na rin ang anak ni Gosun, pati ang kanyang mga kapatid. Natatawa rin sinabi ni Gosun na kasama rin nila ng kanilang mga magulang kahit hindi masyadong nag-uusap. Tumutulong sila sa kanilang pastry business. I'm grateful to my husband. He has never made an issue of it, though he's obviously in a culture shock because living with in-laws is new to him. Sabi ni Gosun na nagsilang ng anak nilang lalaki noong nakaraang taon. Wow, congratulations to this newlywed, no? Sila nagkinasal 2020. Mula sa ulat po ito ni Jojo Das at FRJ ng GMA Integrated News. So, napakamakulay at nakakatawa itong love story ni Ma'am Abigail at ni Sharapi. Okay? Mapapasabi na lang tayong lahat ng sana all. O, diba? Makulay na nga ang pag-ibig, makulay pa ang buhay karera, saan ka pa? Sana all. Pero syempre, sa mga OFW nating nandiyan dyan, yan naman pumapasok ang pag-ibig. May wala tayong ibang dapat mahalin muna kundi ang ating sarili. Kaya habang nagpapakapagod tayo sa trabaho, nagsasakripisyo para sa pamilya, time naman na mag-ipon-ipon dahil balang araw, ikaw din naman ang aanin yan. It's time to give back to yourself. And fund what's valuable for you by Pag-ibig Fund. Kaya ipon-ipon din, gawa ng virtual Pag-ibig account para ma-monitor mo lalo na ako kung nagpapahulog kayo sa Pilipinas, gusto yung i-verify, no? Kung talagang nahuhulugan yung mga pinababayaran nyo, yan po, virtual Pag-ibig. At syempre, pag nakauwi kayo dito at active ang Pag-ibig nyo, mag-apply na kayo ng Loyalty Card Plus para syempre, pag ititreat mo ang pamilya, may discount and rewards ka pa. Diba? Talagang sulit naman ang pagiging Pag-ibig member. At ngayon, ito na nga, naganap na since last week pa, July 26, no? Yung iba siguro nag-abang dito, nanood ng live, no? Sa telecast, or iba nanood talaga mismo dun sa venue sa Paris, France, sa Paris, no? Ng ating Olympics, 2024 Olympics na ginaganap ngayon sa France. So ngayon, dito na sa ating Alam Mo Ba To, ay ating titignan ang mga dapat nating malaman na kaganapan katulad ng mga surfing, breaking, mascot at iba pa dito sa Paris Olympics 2024. Okay, umpisa na po natin. So, nagsimula last week ng July 26 ang Paris, France, ang Olympics 2024 habang 10,500 atleta mula sa iba't ibang bansa ang maglalaban-laban para makuha sa kanilang mga kamay ang pinaka-inaasam-asam na mga medalya sa palakasan. So ito na ko, ating ibibigay sa inyo ang 10 bagay na kailangan mong malaman patungkol dito sa Paris 2024 Olympics. Hindi na natin pag-uusapan dito yung mga naging issue dun sa opening ceremony. So iba yung pag-uusapan natin dito. Unang-una, surfing sa isang malayong lupain.
So habang ang Paris, ang Paris, no, ang pangunahing host city, gaganapin ang event ng 16 na iba pang lungsod sa buong metropolitan ng France. Ang surfing competition, gayunpaman, ang magiging pinaka-natatangi. At bakit siya natatangi or naiiba? Na nagaganap sa French territory na Tahiti, na maalamat na Tehufuku Waves ng Pacific Ocean. Matatagpuan ang 15,000 kilometers or 9,320 miles ang layo mula sa Paris at sisirain ng surfing venue ang record para sa pinakamalayong competition ng medalya na itinanghal sa labas ng host Olympic City, which is particularly the Paris. Ngunit ang mga kakumpetensya ay malugod, nalilipad sa kalagitnaan ng mundo upang makapasok sa isa sa pinakakahangahangang surf break sa buong mundo or sa planeta. Alam niyo po, itong nangyari pong ito, hindi na bago to. Kung makikita niyo yung kanilang opening ceremony, usually ang opening ceremony ng Olympics, nagaganap yan sa loob ng stadium. Pero kung nanood po kayo, makikita nyo na ginamit nila yung buong syudad, no? Yung river, no? Ginamit nila sa opening ceremony. Kaya nga naman, kumbaga, maraming binali, no? Hindi naman binali, or maraming binuksan na pagbabago or na oportunidad itong Paris Olympics po. Pangalawa, ayan, breaking ang bagong Olympic sport, no? Breakdance, no? Ang Paris Games ay nagtatampok ng bagong Olympic sport, which is ito po, yung breaking, isang urban dance style na nag-ugat sa hip-hop culture. Ang kompetisyon ay magtatampok sa 2 kaganapan, isa para sa mga lalaki at isa para sa mga kababaihan. At gaganapin ng August 9 to 10 sa Paris, kasunod ng tagumpay nito sa Summer Youth Olympic Games sa Buenos Aires noong 2018. Ikatlo, yan, ang Eiffel Tower ay magiging bahagi ng Olympics. At kitang-kita na natin yan, dun pa lang sa opening ceremony. At dyan kumanta si Celine Dion, no? So, ang iconic na Eiffel Tower ay magiging bahagi ng Olympics na higit sa isa. Alam niyo kung paano to magiging bahagi ng Olympics? Habang ang beach volleyball event ay gaganapin sa isang pansamantalang panlabas na arena sa ilalim ng tore, dadalhin din ng mga atleta ang isang piraso ng monumento sa bahay nila dahil sa medalya ng Olympic ay palamutihan ng original na bakal na metal mula sa Eiffel Tower. Pag nakita niyo yung gold medal, yung medal ng Olympics ngayon, sa likod ho nun, meron hong naka-hexagon na shape na nakalagay dun yung Paris 2020-24 na yun po ay galing ho sa metal na nandito po sa Eiffel Tower. So, ginawa rin ng volleyball court ang harapan ng Eiffel Tower. Yan po yun. Inilagay ng mga builder ang huling pagpindot sa pansamantalang Olympic 2024 beach volleyball venue na matatagpuan sa harap ng Eiffel Tower sa Paris, France. Okay, number 4, ang mga Parisian ay tumatakbo. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan, ang publiko ay maaari magkaroon ng first-hand na karanasan sa Olympics na pinapayagan tumakbo sa parehong kurso ng Olympic Marathon ang parehong araw ng mga Olympian. Ang mass participation event ay magtatampok ng 35,000 amateur runners. So this is something new, no? Something to look forward dito sa ating Olympics po. Number 5, ay lumalangoy sa Seine o Seine, no? Yan ang ating pagkakabasa. Ang river ng Seine ang mag-host ng marathon swimming event at ang swimming leg ng triathlon sa Olympics. Isang siglo pagkatapos nitong isagawa ang ilang kaganapan sa mga unang Paris Games noong 1900s. Mula 1923 hanggang kamakailan, ang paglangoy ay pinagbawal dito sa ilog na to dahil sa mga isyu ng kalidad ng tubig. At sa loob ng mga dekada, ang ilog ay masyadong nakalalason para sa karamihan ng mga isda. Pero paulit-ulit na tiniyak ng mga organizer ng Paris sa mga kakumpetensya na ang tubig ay magiging sapat na malinis upang lumangoy sa panahon ng Olympics. Sa katunayan, lumangoy yung mayor nila dyan para patunayan na safe at pwedeng gamitin itong ilog pong ito. Ika-6, ayan, kilalanin natin ang mga mascot. Yan. Kung titignan mo yung mascot, mukha silang jelly ace, no?
Okay? Pero itong mga mascot na to, ang tinatawag na Pyre-Gs o sila yung mga Pyre-Gs, no? Ay ang mga official na mascot ng Paris 2024 Olympic at Paralympic Games. Ang mga ito ay batay sa traditional, na ito na kung anong itsura nila, ha? Batay sa traditional na maliit na sombrero ng Pyre dyan, isang simbolo ng France. Sinasabi ng mga organizer ng Olympic na ang pangalan at disenyo ay pinili bilang mga simbolo ng kalayaan at kumakatawan sa mga alegorikong figura ng French Republic. Ito na po tayo sa number 7. Yan, ito na po ang ika-100 anibersaryo. Ay paano naging 100 anibersaryo? Ang 2024 Games ay markahan kasi ng pagbabalik ng Olympics sa Paris pagkatapos ng 100 taon. Alam niyo po, unang nag-host ang Paris ng Olympics noong 1900s at ito ay pagkatapos noong 1924. So 1924 at ngayon 2024 may 100 years, no? Isang siglo na ho sila na nakapagdaos, no, after ng 1 century, nakapagdaos na po ulit sila ng Olympics sa kanilang mismong bansa. At sa Paris pa rin mismo, ang kabisera ng Pransya ay magiging pangalawang lungsod na mag-host ng Olympics ng 3 beses. Dahil una dyan yung London nag-host sila ng 1908, 1948 at 2012. So itong Paris po ay 1900s, 1924 at ngayon ay 2024. At syempre, ikawalo, ito yung buong pagkakapantay-pantay ng kasarian. Ay paano nangyari yan? Ang Paris 2024 ang magiging kauna-unahang Olympics sa kasaysayan na nakakamit ng pagkakapareho ng kasarian ng numero sa larangan ng paglalaro na may pantay na bilang ng mga babaeng atleta at lalaki na kalahok sa pinakamalaking sport event na to sa buong mundo. Sa 10,500 atleta na kalahok sa palarong ito, 5,000 at 250 ay lalaki at 5,000 at 250 ang mga babae. So equal, no? 5,250 each yung babae at lalaki sa Olympics na to. At number 9, okay, naliligaw na lost in translation ka ba? No? Nawawala ka ba sa pagsasalin? Hindi dito sa Paris Olympics. Ang public transport system nila na RATP ng Paris ay nagbigay ng higit 3,000 agents ng mga device na pagsasali na sinusuporta ng AI upang tulungan ng daang-daang libong turista na manabigate ang mga ruta sa panahon ng Olympics. Maaaring magsali ng device sa pagitan ng French at 16 na iba't ibang wika. So yan ha. Hindi tayo maliligaw, hindi tayo malolos in translation. Kung kinatatakutan mo ang French at baka hindi ka maintindihan or hindi mo maintindihan, yan po, sinulasyonan na yan ng Paris Olympics Committee. Okay? At ikasampu, ito na. Walang aircon. Siguro itong ayaw ng mga Pilipino, no? Kung lalabas ka na rin lang at hindi naman malamig masyado sa pupuntahan mo, walang aircon, okay? Anyway, ito po yun, no? Hindi po negatibo ang konotasyon nitong walang aircon na to. Walang air conditioning sa mga kwarto ng mga atleta sa Paris 2024 na nangako na mag-host ng greenest forever na games or pinaka-berde kailanman na laro. Green in such a way na earth-friendly, no? Earth-friendly yung kanilang dadausing Olympics. Sa paano paraan? Sa halip, ang mga gusali, instead na gagamit sila ng aircon, yung mga gusali sa nayo ng mga atleta or sa Olympic Village ay dinisenyo gamit ang isang cooling system na kumukuha ng tubig mula sa ilalim ng lupa at ang mga pasad ay inayos upang sila ay makakuha ng kaunting direktang sikat ng araw. Okay, so as per checking, alam nyo kung ilang degrees ang meron po ngayon sa Paris? 33 degrees temperature. Pero nakita naman natin ng Olympics, di ba? Umulan sa kanila, no? Nakita nyo nga habang lumilipad yung kanilang hot air balloon, yun yung pinaka cauldron nila, no? Olympic cauldron. Umuulan po ng panahon yon. So I think naman di naman siguro ganun kainit dyan sa mga panahon po yan, no? Ang mahalaga dyan maprotektahan nilang kalikasan. Yun siguro ang kanilang aim. At syempre, hindi matatapos tong ating talakayan nang hindi natin kikilalanin, okay, ang ating mga atleta
no? So, noong mga nakaraan ay nandito po yung mga naging atleta po natin. So, pakita po natin yung ating mga athlete. Tayo po ay nagpadala ng 22, no? 22 athletes na nag-qualify sa Olympics. At ito na rin din, at ito rin po, no? Ang ika-100 year ng participation sa Summer Games ng Pilipinas. Okay? So, nakatutuwa po ito. Unang-una sa listahan, walang iba, kundi si EJ Obiena, no? Na ang lalabanan niya ay athletics, no? Paul Volter, EJ Obiena ay siyang unang nag-qualify sa Paris Olympics after nung entry. Na-meet niya yung entry standard na 5.82 meters sa Bauhaus Galan leg ng Diamond Leg sa Stockholm, Sweden. So, ito na yung second consecutive stint niya sa Olympics. Number 2, nandiyan din si John Cabang Tolentino, athletics din to, na nag-qualify sa 110 meters hurdles, at siya may hawak ng national record sa event na yun na 13.37 seconds. Nandito rin si Lauren Hoffman, athletics pa rin, no? Qualified siya sa 400 meters hurdles at siyang may hawak ng record, national record sa naturang event na 55.72 seconds. At syempre ito kahapon, no, kagabi, no, may laban to, no. Pang 12 po siya, no, dun sa tinatawag nating all-around gymnastics. Si Carlos Yulo. Ito, nakita ko to ng personal na panood ko yung laban niya dito nung SEA Games noong 2019 dyan sa Rizal Memorial Stadium. Yan. Si Carlos Yulo naman ay second trip niya na sa Olympics after placing as the highest rank eligible athlete in his pen event, yung floor exercises sa 2023 World Artistic Gymnastics Championship sa Antwerp, Belgium. At nandito rin si Alea Finegjan, which is gymnastics. Si Alea ay ang first appearance niya sa Philippines sa Olympics after placing 32nd sa World's All-Around event in World Gymnastics Championship. So, ito ay enough na para masama siya sa Olympics lahat sa buong mundo. Ika-anim, nandito si Levi Rubibar, gymnastics. So, ito po yung slot niya sa Paris Olympics at silver medal finish sa uneven bars sa 2024 FIG World Cup. Nandito rin si Emma Malabuyo, gymnastics din. Siya rin ang fourth gymnast from the Philippines to qualify for Summer Games as nabag niya yung bronze medal sa individual all-around event ng Asian Gymnastics Championship. At syempre ito sa boxing, si Yumir Marshall. So, bronze medalist na po itong si Yumir Marshall at ngayon nakatutuwa na nakasabak siya ulit dito sa Olympics. At syempre, kilala natin to, si Nesty Petesio. Si Nesty ay Olympic silver medalist at ngayon ay nag-qualify na naman uli siya para sa Paris Olympics. And of course, si Ira Villegas, boxing pa rin, ay first Olympic boxing qualifier siya. She will compete sa women's 50 kg event. At syempre ito si Carlo Paalam, no? Silver medalist Carlo Paalam na nagbabalik Olympics at second Olympic boxing qualification. Nandito rin si Hergy Bacyadan, boxing din. Siya ang fifth boxer from the Philippines na mag-qualify sa Summer Games, also through second Olympic boxing qualification. Sa weightlifting naman ay nandito si John Sinisa. Si John Sinisa at si Erlrin Ando and Vanessa Sarno ay qualified through IWF World Cup. Yan, so binanggit na natin si Erlrin Ando sa weightlifting at si Vanessa Sarno on the other hand ay may record na na-snatch na nag-qualify siya sa Summer Games. Okay? Nandito rin sa fencing si Sam Katantan, qualified by ruling the women's foil event at Asian Oceania Zonal Olympic Qualifier. Si Joanny Delgaco ng rowing. Yan. Siya ang first Filipina rower to qualify for any edition of the Olympics as she finished fourth in the 2024 Asia Oceania Qualification Tournament. Nandito rin si Bianca Pagdanganan, nalalaban naman sa golf. At nandito rin si Donnie Ardina ng golf. Si Kiyomi Watanabe ng judo. Ito ay second stint niya na sa Olympics, si Watanabe. Nandito rin si Kyla Sanchez naman para sa swimming, na previously ay nag-represent ng Canada. So, she was nominated for a university slot kasi. At in Tokyo Olympics, ay nag-silver sa 4x100 freestyle and bronze sa 4x100 medley. At si Harold Hatch, swimming sa SEA Games medalist si Hatch, ay magre-representa rin sa Pilipinas sa upcoming Paris Olympics and was nominated for universality slot.
Yan po ay sa Swimming Sea Jaragat. So 22 all in all, galing po to kay JKC, no, ng GMA Integrated News. So sa lahat po ng ating mga atleta, mga sumusuporta sa mga atletang Pilipino, mabuhay po kayo. Mula po dito sa programang Kumusta na ang Pag-ibig Mo. At syempre, dito po sa ating kakampi online na broadcaster po natin, ay nakikiisa tayo na nagsasabi ng mabuhay at salamat po sa mga atletang Pilipino. Mabuhay po kayo and congratulations in advance sa ating mga atleta. So nawa po ay mas dumami pa po yung mga ating ipanlalaban ng mga atleta sa larangan ng palakasang ito balang araw. At syempre, no, ngayon pa lamang, sabi nga sa isang commercial, great things starts from small beginnings. Kaya yung mga anak-anak natin yan, i-expose na natin yan sa sports. Hindi lang yan maganda sa kalusugan, malay nyo, yan din ang kanila maging karera at makatulong sa kanila sa kanilang mga tatahakin sa buhay. At speaking of paghahanda sa buhay, syempre paghandaan din natin ang ating future by of course continuously saving with Pag-ibig Fund. Okay? Sa mga kababayan po natin, pagpatuloy lang ang present month na hulog. At syempre, papalapit na ang Pasko, no? Isang kandil na lang, kakanta na si Jose Marichan. Syempre, pag kumanta na yan, ang umuugong na dyan ay mano po ninong, mano po ninang. Ipon-ipon na po tayo. At syempre, nakatutuwa kung may Loyalty Card Plus ka, kung meron ka namang budget, i-treat mo sila sa Enchanted Kingdom, no? Kaya Time Zone. Kapartner natin yan, ang Kabalin, kapartner natin, at yung bago nating partner na Maxis, katuwang natin dyan ang Loyalty Card Plus. Kaya napakasulit at napakasaya na maging member ng Pag-ibig Fund. Nako, natapos na ang halos isang oras nating talakayan patungkol sa mga programa at benepisyo ng Pag-ibig Fund. Once again, kung may mga katanungan kayo, no, kung meron po kayo mga suwestyon, ito po ang aming official FB page sa Kakampi Online at maging sa YouTube channel. Pwede kayo mag-like and share and comment naman dyan. At shoutout na rin po sa mga kababayan natin, no, para at least malaman namin kung naaabot kayo ng aming programa po. So muli, ako po ang inyong lingkod, Pag-ibig Erwin Paul David, at welcome dahil ngayong araw na to ang unang araw ng Agosto para sa taong 2024. Patuloy natin panalangin ang ating mga atleta na sumasabak ngayon sa pangpalakasan sa Olympics 2024 at ingat po ang bawat isa sa atin, sa mga kababayan po natin. Muli, ito po ang inyong programa ting Huwebes ng hapon, ang Kumusta na ang Pag-ibig Mo. See you po sa ating susunod na episode. Para buhay ay